Bilang isang maliit na bansa na napapalibutan ng mga kaaway, ang bansang Israel ay higit na umaasa sa mga makabagong teknolohiya at inobasyon para sa mas mainam na depensa at malamangan ng kalaban pagdating sa giyera. Sa videong ito ay matutunghayan ninyo ang 10 pinakamalakas na kagamitang pandigma ng bansang Israel. Number 10. Spike Firefly. Ang Spike Firefly ay isang loitering munition at katulad ng isang kamikaze drone. Mayroon itong high-tech na kamera at armado ng 350 grams na explosive. Sa pamamagitan ng operator mula sa lupa, maaari itong i-guide patungo sa target at maaaring sumabog upang magsagawa ng precision strike. May kakayahan itong manatili sa ere ng mataas na oras at magbigay ng real-time surveillance at data sa mga target area. Ito ay compact at magaan kaya't madaling gamitin para sa mga infantry soldiers. Number 9. Tower 7 Assault Rifle. Isang rifle na may kalibreng 7.62 by 51mm NATO na ginawa ng Israel Military Industries. Ito ay powerful at karaniwang ginagamit bilang battle rifles o designated marksman rifles. May bulb-up design at accessory rail para sa pagkabit ng mga optical sights, flashlight at iba pang accessories. Madali ding i-customize ayon sa pangangailangan ng gumagamit. May ilang mga adjustable features tulad ng adjustable buttstock para sa pagpapalit ng haba, magaan at madaling hawakan, lalo na para sa mga shooters na may mga espasyo o restriction sa paggalaw. Number 8. Heron UAVs. Isang series ng unmanned aerial vehicle o drone na binuo at ginawa ng Israel Aerospace Industries, isang kilalang kumpanya sa larangan ng aerospace at defense sa Israel. Ang Heron ay may malaking saklaw ng operasyon at mahusay para sa surveillance. Maaaring magpatrolya sa malawak na lupa, alalayan ang mga military at security forces sa pagmonitor ng mga aktibidad at pagtukoy ng mga potensyal na banta. Kaya nito magdala ng iba't ibang payloads kabilang ang optical sensors, infrared cameras, radar systems at iba pang mga sensors para sa mas mataas na kalidad ng mga data at imagery para sa intelligence, surveillance at reconnaissance missions. Nagtatagal din ito sa ere ng ilang oras. May autonomous operation capabilities kaya't ito ay maaaring mag-operate ng hindi kailangang bantayan ng diretsyo mula sa lupa. Ito rin ay maaaring magkaroon ng pre-programmed flight paths at kalayaang mamanage ang mga ito. Ang Heron UAVs ay ginagamit hindi lamang para sa military operations, kundi pwede din itong gamitin para sa iba't ibang mga layunin tulad ng environmental monitoring, search and rescue at pangangalaga sa kalikasan. Number 7. Spike NLOS. Ang Spike NLOS o Non-Line of Sight ay isang uri ng anti-tank guided missile na binuo ng kumpanya ng Israel na Rafael Advanced Defense Systems. Umaabot ng 25 kilometers o higit pa ang kayang patamaan. May katangian itong fire and forget capability. Ibig sabihin, pagkatapos itong ilunsad, hindi na kinakailangan ang aktibong pagsunod mula sa operator. Ito ay dahil ang missile ay may sariling advanced guidance at navigation systems upang matiyak ang target ng may mataas na precision, kung kaya tinawag siyang non-line of sight. Maaari din itong ilunsad mula sa iba't ibang platforms tulad ng ground launchers, helicopter at naval launchers. Number 6. Arrow 3 ABM. Isa sa pinakamalaking banta sa modern-day battlefield ay ang kakayahan ng mga bansa na maglunsad ng ballistic missiles na maaaring magdulot ng katakot-takot na damage at destructions. Ang mga malakas na missile halimbawa ay kayang wasakin ng isang maliit na bansa tulad ng Israel. Kaya naman noong 1986, itinatag nila ang Aero Missiles Defense Program. Sa tulong ng US, sinimulang i-develop ng Israel ang ngayon itinuturing na pinakamalakas at pinaka-technologically advanced anti-ballistic missile sa buong mundo. Ang Arrow family of anti-ballistic missiles ay gumagamit ng advanced sensor systems tulad ng radar upang matukoy at matrack ang mga missile na papalapit mula sa kalapit na mga bansa at maisagawa ang tamang hakbang para sa interception. Sa mga version nito, ang Arrow 3 ang pinakamabilis, long range at pinaka-accurate sa lahat. Number 5. Dolphin-class submarines. Ang Dolphin-class submarines ay isang uri ng advanced naval vessels o submarines na pagmamay-ari at ginagamit ng Israel Defense Forces o IDF. Ginawa ito sa Germany at itinuturing bilang most expensive single vehicles sa IDF. Ang Germany kasi ay isang mahalagang supplier ng military equipment at submarines sa Israel at ang mga Dolphin-class submarines ay kabilang sa kanilang gawa. Maganda at mahusay gamitin para sa underwater warfare. Mayroon itong advanced torpedoes at mga cruise missiles na pwedeng gamitin para sa iba't ibang misyon, kabilang ang pag-atake sa mga target sa lupa o sa ibang bahagi ng karagatan. Bahagi ng strategic deterrence ng Israel ang mga submarines na nagpapakita ng kanilang kakayahan na magtanggol sa anumang uri ng banta. Bukod sa kanilang kakayahan sa underwater warfare, ang mga Dolphin-class submarines ay maaari ring gamitin para sa intelligence gathering o surveillance missions. Number 4. Atmos 2000 Howitzer. Ang
Atmos 2000 ay ginawa ng kumpanyang Elbit Systems ng Israel. Isa itong self-propelled artillery. Ibig sabihin, may sariling makina na nagdadala para sa pagsalakay o pag-atras sa operasyon. Madaling i-deploy sa iba't ibang kondisyon tulad ng pagdaan sa off-road. Armado ito ng 155mm howitzer cannon na kaya magpaputok ng mga artillery rounds sa iba't ibang layunin, kabilang ang mga target sa kalupaan o pangkagubatan, pati na rin ang mga remote target. Ito ay may long range at precision capability o kakayahan na mag-operate mula sa malayo at tumatama sa exact target nito. Ang pangunahing ideya sa likod ng Atmos 2000 ay ang autonomous operations, kung saan ito ay may sariling mga sistema ng navigation at target acquisition, tulad ng bilis na pag-setup at pagtunto ng mga armas. Mayroon rin itong rapid fire capability para sa mabilis na pag-sustain ng sunod-sunod na mga putok. Ito ay mahalaga para sa artillery support sa mga ground forces. Number 3. Merkava Mk4 Barak. Ang Merkava Mk4 Barak ay may mataas na proteksyon dahil sa kapal ng armor plate nito laban sa iba't ibang mga armas, kabilang ang mga rocket-propelled grenades at mga armor-penetrating rounds. Nailabas ang unang bersyon nito noong 1970 at itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na pangunahing battle tank sa mundo. Ang salitang Merkava ay mula sa Hebreo na ang ibig sabihin ay karosa o karosa ng Diyos. Mayroon itong isang malakas na 120mm main gun, pati na rin ang mga karagdagang armas tulad ng machine guns at anti-aircraft weapons para sa self-defense. Di lamang yan, may modern electronic systems, kabilang ang mga advanced communications at kauna-unahang tank na may artificial intelligence. Nakakatulong umano para mapagaan ang trabaho ng mga operators at mas accurate o tama ang pag-locate ng target. Ito din ang ginagamit na sasakyan para sa pag-rescue. Di lamang proteksyon laban sa iba't ibang armas, kundi mula sa chemical, biological, radiological at nuclear threats. Number 2. F-15 Eagle and F-16 Fighting Falcon fighter jets. Ang F-15 at F-16 ay dalawang uri ng fighter jets na inilunsad ng United States Air Force noong dekada 70. Ang F-15 Eagle ay kilala sa kanyang mataas na kakayahan sa aerial combat at air superiority. Ipinapakita nito ang world-class performance tulad ng high speed and high-altitude combat capability. May dalawang pangunahing bersyon ng F-15, ang F-15CD na pangunahing ginagamit para sa air-to-air combat at ang F-15E Strike Eagle na may kakayahan sa tactical ground attack missions. Ang F-15 ay kilala sa kanyang malakas na radar at mga missile systems na karaniwang armado ng air-to-air missiles tulad ng AIM-7 Sparrow at AIM-120 AMRAAM. Ang F-16 Fighting Falcon naman ay kilala rin bilang Viper at isang lightweight fighter jet. Isa ito sa mga pinakamalakas na single-engine fighter jets sa mundo at kilala sa kanyang kakayahan sa aerial combat, ground attack, electronic warfare missions at reconnaissance o ang pag-detect ng mga target. May kakayahang mag-operate sa iba't ibang kalagayan ng panahon at kaya magdala ng maraming klase ng armas. Number 1. Iron Dome. Bago tayo magpatuloy, i-like mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Ang Iron Dome ay may advanced radar system na nagmamasid sa mga rocket at artillery shells na papalapit sa Israel territory. Ito ay may kakayahan na magtukoy ng mga potensyal na threat at sinusunod ang kanilang trajectory. Kapag natukoy ng radar ang papalapit na threat, ang Iron Dome ay nagpapalabas ng mga interceptor missiles upang harapin ang mga ito. Ang interceptor missile ay sumisilip sa mga banta sa kalangitan at sinusubukan na sirain ang mga rockets o artillery shells bago ito makarating sa kanilang target. May kakayahan rin ang Iron Dome na pumili ng mga rockets at artillery na posibleng banta sa populasyon at infrastruktura at hindi ang kritikal na lugar. Ito ay may mataas na success rate sa pag-intercept ng mga threat na naging dahilan kung bakit itinuturing na pinaka-epektibong missile defense system ng bansang Israel.